Guys, good morning. What's up? Here we are trying to search for bird's nest, bird's egg po kung meron. I-check natin. Pero so far medyo may kalumaan na po ito mga mamsera na po. Katunayan ay meron siyang mga ari ko nangangagat. Mga ilanggam na itim ano po. So medyo nagagalit sila kasi naistorbo natin sila ngayon. Pasensya na po. Ayan. Hanapin natin yung pinakalabasan. Yan. Yung butas niya mga mamsir na po. So far kinuha ko na lang ng tuluyan kasi ramdam kong luma na po ito, pinaglumaan na po ito. Ayan. Ito yung kanyang opening po. Yan, puro na siya uod mga puro na siya mga langgam mga mamsir na po. Binahaya ko ng langgam. So far wala na talaga itong laman na ibon or itlog na po. So we're doing this right now. Nag-birds egg hunting tayo at tumitingin-tingin lang tayo, ginagawa nating libangan on the other side, pero hindi naman natin kinukuha mga mamsir ano po. So far gusto nating dumami ang mga alagang ibon, mga wild animals, wild birds, in order to balance human life in nature no po. Lalo't sa madalas ay binabanggit nating nature lover tayo bilang proud to be Pinoy din po. So far we would like to introduce you. Nandito kami sa gitna ng sugarcane plantation ano po. Ayan siya mga mamsir, kung mapapansin niyo masukal po ang daanan. Pero in order to promote sugarcane in the other side at kagaya nga po nito naglilibang tayo. Kaya ito, kahit medyo masukal ay pinasok natin yung area ano po. And then magdo-document din tayo, counterpart nitong documentation on how we're doing this na po. Sa ngayon ay dito muna tayo sa pugad at kung paano po ang proseso ng mga ibon in order to multiply ano po. So ang ginagawa nilang bahay or ginagawa nilang ganito po, yung mangingitlog sila ay dahon din naman ng mga tubo, halimbawa kagaya po niyan mga dry leaves, any dry leaves po na madadampot at magugustuhan nila. Pero so far in terms of raw materials na nandito sa paligid ay commonly used po ang dahon ng sugarcane, yung tuyo or dried leaves po nitong sugarcane ano po. So far ito ang first spotted bird's nest natin dito ngayon sa area. So far mag-iikot pa tayo at baka makakuha tayo doon sa kabila o sa dulo ano po. Sana may masumpungan tayong itlog at kung paano ang nagiging proseso nila at nawa may masumpungan din tayong inahin. Ayan po mga mamsir, kung maririnig ninyo may ibon na tumutunog na po. Ayan. Yan po yung mga commonly or common birds na naandito sa area. So far we're trying to promote this area also from part ng sugarcane plantation, and then wild animals po na naandito, which is good to site visit for vacation, especially in order to release stress or any kind of toxic mentality that we had because of different kinds of complicated situations like jobs also, or any aspects po na nagkukos sa atin ng heavy status in terms of our mental stability ano po. So we would like to release those things. So come here, please come and visit this area, especially the sugarcane capital of the Philippines ano po. So for the meantime ay yan lang po muna mga mamsir ano po. Hanap tayo doon sa bandang kabila, baka may makuha pa tayo doon ano po. So ayan, thank you. Yan guys, target number 2 spotted. Ayan po, iikot tayo dun sa kabila. Titingnan natin, hanapin natin yung entrance. It seems like hindi gaanong kalumaan. So hopefully ay may laman ito, sana po. Pansinin niyo guys mga mamsir na po.
So ganito ang kanyang pinaka opening, in order to cover, para hindi pumasok po yung tubig ulan or any threat sa kanila, no po, lalo na sa kasira ng itlog. Ayun, sabi ko na nga ba, mayroon siyang laman mga ma'am sir, ano po, mayroon siyang itlog. Ayan, bilangin natin sa camera. Ay, ang dami. Kaya pala nandito yung inahin kanina. 2, 4, 6, 7, 7. So far, based on our experience right here, madalas kasi 4 lang ang pinakamarami na nakita ko mula nung nakaraan. So far ngayon lang kasi natin naisipan na i-document po ito. At naglilibang lang din tayo, no po. So as part of in terms of on how to balance human life and nature, kagaya nga po ng nakalagay sa description itong account natin or ng page, ay ayan mga ma'am sir, ano po. So we would like to share this one to let people know, especially those kids around, ano po. So sana may mapulot tayong moral lesson sa ganito at mayroong matututunan, ano po, lalo na mga kids. Hello po sa lahat ng mga kabataan dyan, even though not kids, pero nahihilig din sa mga ganito kagaya natin. We love nature, ano po, at bahagi ng pagiging simple natin, ano po. O ayan, kung mapapansin nyo ma'am sir, ayan, naiangat natin paumanhin at medyo nasira ng bahagya yung natural concept po nito. So far, birds are one of those architectural department to engineering, ano po. So in terms of constructing their house or special nest, ay humahanga tayo sa kanila, no po. So they are not like us as human, but they have instinct also on how to do whatever they want or they need, especially, ano po. So ayan, hinihingal ako ng bahagya, ano pa. So, ayan, balikan natin yung itlog mga mamsara, na po. Ayan, i-open natin siya ng bahagya. So ayan, ganyan lang po kalalaki ang mga eggs niya, no po. So far try natin kunin, ano po. So babalik lang din natin. Kaya pala mayroong dalawang ibon rito kanina. Ops, dahan-dahan. Mahirap siya kunin, medyo malalim mga mamsar, ano po. Lalo medyo maliit yung opening ng, naku po, nabasag ko yata, paumanhin po. Ayan, nabasag na po, sorry. So ito yung itlog, ano po. So far mayroon na siyang konting balahibo mga mamsir, ano po. So ibig sabihin na small amount of time or ano, nasa under ng growth and development na po siya. So far unti-unti na siyang nabubuo, ano po. Ipagpaumanhin, it is not intended to be broken. So yan mga ma'am sir, na po. So mayroon na siyang maliliit na part na halos na di-develop, ano po. So far since nabasag natin siya, ay obligado na talaga tayong kunin at hindi na pwedeng ibalik doon kasi mababasa din yung iba, ano po. So far sa 7 itlog, mayroon pa namang natitirang 6, ano po. Ulit ay hindi natin sinasadya. It is part of the early mortality, na itlog pa lang ay nagiging casualties na sila, no po. So it is not intended naman po. So talagang yung ano natin ngayon ay kagaya ng binanggit natin kanina, na nahayaan natin silang lumago at lumaki at dumami, ano po. Pero so far early broke po ito. Hindi naman natin alam po, pero so far sa ganun kadaming itlog, halimbawa lalo niyan 7, 2, 4, 6, pang 7 itong nasa kamay ko. So far hindi naman kasi lahat talaga ay nagiging sisiw, ano po. Mayroon tinatawag na, yung balot tuloy na sa isip ko, yung parang baog, ano po. I mean, ano bang ibang term doon? Kindly correct me if I'm wrong. Kindly comment po sa comment section mga ma'am sir, ano po. At ay pagpasalamat din natin ng early stage. So ayan, so ganito lang po siya yung kanyang shells. So hindi natin alam kung hindi natin ito nabiyak, halimbawa kung magiging sisiw talaga siya o hindi. So idadrop ko na po mga ma'am sir, ano po. Medyo nalungkot ako ng bahagya kasi nabasag ko siya ng bagamat hindi man natin sinasadya,
siguro medyo napalakas yung pulso ko gawa nung nabanggit ko kanina ay medyo malalim yung pugad ano po. So ayan, itadrop na natin. Yan. Ganun siya, parang kagaya din po ng itlog ng manok kapag piprito tayo no po. May mga egg white din siya, egg yolk at egg shell. So common traits man din naman sila so far, or what they call that one. Yan, ganito po ang proseso nila. So far kung mapapansin niyo mga ma'am sir, yung mga small strips po or mga dahon po ito ng mga ligaw na halaman, so far ay nalalaglag ang mga nasa gilid nito ano po. Tapos so far yung ganito niya, yung parang gaya ng walis tambo mga ma'am sir ano po, parang ganito din siya. So yan yung nasa inner part po nitong pugad in order to be their shield, in order to protect them against direct heat of sunlight, most especially po yung ulan ano po. So far doon sa ulan talaga ang pinaka iniingat-ingatan nila, lalo na kapag naglilimlim na po ang inahin ano po. So I guess hindi ko sure po, i-research din natin, but to those who knows, kindly comment po at pakisuggest po. Ang pagkakaintindi ko po ay so far yung ano nila, hawiin natin ng bahagya. Yung due process po nila ay kung hindi ako magkakamali na kaparehas din po yata ito ng chickens, na kapag nililimliman or ini-process man, even using high technology right now, ay yung hatch nila process or para magiging manok o sisiw muna ay kung hindi ako magkakamali mga ma'am sir, 19 to 21 days po yata ano po. So ang ibon ay parang ganito din po yata. So far natuwa tayo ano po, marami ang kanyang itlog ano po. O gaya nga po ng nabanggit ko kanina, madalas 4 lang po ang nakikita ko niyan. So far mula nung bata pa po ako, madalas kahit saan naman akong area na pupunta at napapasyal. So natutuwa talaga ako. So sana natutuwa din kayo mga ma'am sir ano po, at ipagpaumanin din kung medyo na ano natin ng bahagya ang kanyang pugad, lalo't na naging mortality pa po yung isang itlog. So ibalik natin siya ng bahagya at ayusin natin ng kaunti. O sana wag magalit yung mga magulang nito. So far logic na lang po ng situation ay, even though we disalign or nasira natin ng bahagya, so far it is common in their mentality or whatever term do you have or do you want, ay kusa naman silang ano po sa instinct nila, kusa naman nilang inaayos pa rin ito ulit ano po. So far paglagpas natin dito ngayon, maya unti ay malamang babalikan nila ito. Umalis lang sila kasi alam nilang may tao. So far it is normal sa instinct nila na kapag mayroong intruder, nag-alert sila and then nag-i-exit na po. So babalikan nila ito para lumimlim ulit. Yan. Ganda niya no po. So far ito ma'am sir ay nasa proseso na po ng paglilimlim in order to hatch no po. Malapit na po ito kasi gaya ng nabiyak na itlog kanina, kaya siguro talagang itinulot din yun na mayroon na po kasing halos parang sisiw na po na nag-grow na ng bahagya. So since undergrowth and development na po siya, nasa due process na siya. If I'm not mistaken, tingin ko lang po sa sarili kong opinion ay kunting panahon na lang siguro, mga more or less 10 days na lang siguro, mabibiyak na po ito at magiging sisiw ano po. So far mas mainam sana kung makukunan din natin ng documentation nito no po before siya mag-hatch or kapag sisiw na talaga din siya. Pero so far ay I need to flight out by next day na po so babiyahin na naman ako. So yan lang muna ang maibabahagi natin ano po. Pero so far iikot pa tayo dun sa bandang dulo. It is target number 2 pa lang po. Yung una na nakita natin dun sa kabila ay walang lamang itlog at pinaglumaan. So ngayon ito ay bago, mayroong 7 itlog. So 6 na lang ang natira. Ngayon gaya ng nabanggit natin kanina mga ma'am sir, ang option nila in order to build this kind of nest ay commonly used po ang
dried leaves nitong tubo. So far sa sugarcane din naman kasi sila o sa tubo nangingitlog ngayon, no? Or nandito sila sa area na ito mga ma'am sir, ano po. So far anong nangyari, nag-blurred ang camera ko. Ayan. So ayan, bukod sa ganito, hindi ko alam kung anong tawag ng dahon na ganito. At ito naman po ay dahon na po ng tubo. So kung mapapansin ninyo, yung kanilang sinabitan ng pugad po ay dahon din po ng tubo mga ma'am sir, ano po. Ito po kasi yung sugarcane, kapag hindi siya na i-clearing pa po pansamantala, as part ng due process kasi nila, in order to expand or to let the sugarcane growth and develop, in order to produce high quality of sugarcane, ay totoong nililinis po ito mga ma'am sir, ano po. So far ay nakipag-coordinate po tayo doon sa isang kaibigan ko, at gusto ko pong maranasan ang trabahong ito, no po. Kudos po sa lahat ng sugarcane planters at maging sa mga manpowers po nila, included laborers, yung mga naglalagay ng mga pataba, mga naglilinis nito, para mayroon pong magagamit ang kapwa natin in order to produce a different kind of products, no po. So far napaka-importante po kasi talaga ng sugar, no po. So far nalihis na po tayo ng bahagya. Balik tayo dito sa pugad, ano po. So pansamantala ganito po ang itsura niya kapag hindi pa po nakiklearing ang sugarcane area, ano po. So far mag-challenge accepted po tayo. Maglilinis din tayo nito mga ma'am sir, ano po. At i-document din natin in order to feel kung ano ang proseso po talaga nito, kung anong ginagawa nila. I-document natin ito at i-share natin sa inyo, ano po. At para maramdaman din natin yung totoong pagod at hirap ng mga kapwa natin na mga mamamayan, lalo na po ang mga farmers po, in order to help them to promote na lalo silang bigyang pansin ng person in authority, para lalong matulungan po ang mga farmers, ano po. So we would like to shout out different kinds of even from national to local government units, lahat po ng private agencies na pwede pong sumuporta, ay hinihingi namin ang suporta ninyo, at nagpapasalamat kami in early stage, ano po. So far balik tayo dito sa pugad. Ayan, so dito siya nakasabit mga ma'am sir, no po, sa heto po, sa dalawang tubo, dalawang stick ng tubo, dalawang puno po, pumagitna siya dyan. Tapos sinasalo siya ng mga dried leaves din po sa ilalim, tapos nakapatong na siya dyan. So yan yung nagiging cause na nag-i-strengthen siya, or I mean tumitibay, ano po, tama ba yung term ko? So mamamaximize niya ang pugad, depende po sa lawak ng espasyo na gusto nila. So far marami silang mapagpipilian kasi malawak naman itong area, yung farm nila. Ay hindi po ito akin mga ma'am sir, ano po. Nandito na ako in order to document. Tapos on the other side ay nakipag-coordinate tayo in order to accept challenge on how to clean this kind of sugarcane plantation, ano po, yung proseso, at i-share din natin sa inyo, ano po. So bahagi na po yun ng pagiging simple natin at palakaibigan. So kaya kahit saan tayo pumunta na dako o lugar ay china-challenge natin palagi ang sarili natin na maranasan kung ano ang antas ng buhay at pamumuhay ng iba't ibang tao o kapwa natin Pilipino sa iba't ibang lugar. Kung mapapansin ninyo mga ma'am sir, kung susugin ninyo ang page natin, ay mapapansin po ninyo na iba't ibang lugar po ang nagiging ano natin doon. So far yun yung nature ng routine natin, at sarap lang po sa pakiramdam na makaka-experience ng mga ganito, mga unusual traits, unusual behavior, and then unusual kind of things around, na may matutunan ka, o kagaya ko halimbawa, lalo na ang ibang bagay na ganito ay hindi ginagawa sa ibang lugar o parte ng bansa o Pilipinas, pero so far ay ginagawa sa iba. Maging sa pagkain din po pala mga ma'am sir, ano po, sa totoo lang ay natutunan din natin doon na iba-iba din ang behavior ng bawat area, ano po, maging sa pagkain. May mga lugar na paborito yung ganitong pagkain. Halimbawa, lalo na po mabanggit na rin natin ang La Union area,
northern part of the Philippines, Baguio, ay gustong-gusto nila doon ng tinatawag na binuro, ano po, yung mga pagkaing dumaan sa due process, yung parang anong pinakatermino po doon na matatagal na mga pagkain, pero kung maluto nila ay masasarap talaga, no po. So far mayroong mga area na gusto nila malawak ang mga vegetables plantation, doon din po sila kumukuha, ano po, at yun naman ang mga paborito nila, mga gulay. So far may area din tayo na more on meat, ano po, shout out na rin sa area, sa especially sa mga farm po, mga lalaking farm, kagaya ng mga nasa Batangas, ano po. So kagaya nito ay ang ibon din po or ang mga wild animals ay dumidepende din po ang kultura nila sa area. What I mean is mayroon kasing mga ibon kagaya natin sa tao na namumuhay sa mga malalamig na lugar, kagaya po northern part of the Philippines, Baguio especially, na papuntang upper part pa po niyan. So mga ibon ganun din po, based sa experience ko, may mga ibon na dito ko lang masusumpungan sa mga lugar na to, at may mga ibon ding doon ko lang makikita sa ibang lugar. Pero so far kung kaya ng ano nila, ng behavior nila at body structure na i-adapt ang climate, ay mayroon din pong ibon na kagaya noon doon na mayroon din dito. So far sa tao din ganun din. Halimbawa may mga ibang taong napapadpad sa iba't ibang lugar din at doon nakapamuhay, doon na nag-aasawa, so nagmo-multiply sila. So far ang wild animals din po, included, i-consider na lang natin itong birds, ay so far isa sila sa nakakatuwang bahagi ng ating pamumuhay. Kasi minsan masarap magkape sa umaga na may makikita kang ibon sa paligid, at habang nagkakape ka ay mayroon kang masusumpungan na kagaya nila, mga ma'am sir, ano po. So far ay pagkain din sila on the other side, ano po, totoo po yun. Pero so far as part of our concern, we are trying to promote those species ng iba't ibang animals, lalo na po ang mga endangered species like eagles, ano po. Sa isang document natin mayroon tayong eagle na in-upload po doon, mga ma'am sir, ano po, may pugad po doon, paki-view ninyo, mga ma'am sir, ano po. So far ito naman ay hindi ko alam kung anong klaseng ibon nito. Sana ay lalo silang lumago at dumami, ano po, in order to let people know, and then next generation, especially yung mga kabataan, ay may masisilayan pa pong mga ganito kagagandang mga bagay at mga tanawin, ano po. So hope you enjoy watching, and sana po ay mahalin din natin ang kalikasan, ano po. So thank you so much, and good morning. Naku po, umulan. Yan mga ma'am sir, ano po, target number 3 spotted. So ibang area naman tayo, pero dito lang po ito, within vicinity lang, nag-ikot-ikot lang tayo. At ito yung third nest na nakita natin, ano po. So far ay ipagpapauna ko po na I am not trying to expect na may itlog po ito or mayroong laman, sapagkat medyo may kalumaan na po ito, mga ma'am sir, ano po. So try natin. Let's see what is something inside. So far ito po ay expired na po. Nabiyak na po yung mga itlog. Yan, kung mapapansin niyo, mga ma'am sir, yan po yung eggshell, ano po. Yan, andun pa po. So far kung hindi ako magkakamali ay 1, 2, 3, 4, 5 po yata ang naging itlog nito na nabiyak, ano po, na naging sisiw. So far hindi na natin siya gagalawin. So ito ang nangyayari sa bird's nest po right after na mag-hatch na po yung egg at magiging early stage ng bird, sisiw nga po, at maging matured bird na talaga siya, na po. So far ganyan lang siya. Luluma na lang dyan yung pugad, at pagkatapos po ay hanggang sa kung abutin siya ng decomposition stage niya before ma-harvest ang sugarcane, yun na lang yung process na masisira siya,
or halimbawa mahanginan siya at malaglag kasi luma na nga po. Ayun po, tumunog po yung ibon. Malapit lang po kasi ito sa number 2 or second stage natin ng ano po, ng ibon, yung pugad kanina. Medyo hindi ako umingay. Hanapin natin siya. Andun siya mga ma'am sir. Ayan po. I'm trying to search kung nasaan siya. Ayan siya. Lumayo siya ng bahagya. So yan po yung ano mga ma'am sir. Yun po yung hindi ko alam kung yung inahin o ama ng mga itlog doon sa kabila, ano po. So for mga 5 meters lang po ang distance natin doon sa isang pugad kanina na na-document natin. So nandyan na po yung tunay na nagmamay-ari, ano po. So na-disturb natin sila ipagpumanhin. Ngayon bumalik sila kasi dito na tayo sa bandang dulo. Hindi nila alam na nandito lang tayo, ano po. So sana makuna natin ulit yan. So yan, balik tayo sa old na nest po. Yan siya. So far ay kapag inabot din siya ng harvesting season, masisira na siya mga ma'am sir, ano po. So halimbawa masisira lang ang pugad nito kung hindi pa siya totally na destroy ng cause ng nature, no po, gaya ng hangin, bagyo, ulan, or kung ano pa man. Pero so far kung magha-harvest na po itong sugarcane plantation kasi matured na po ang sugarcane, so planters obliged to harvest in order to process this sugarcane to produce and provide primary necessities of human being, lalo't sugarcane po or sugar rather ay ang one of the primary necessity ng tao sa araw-araw nating buhay. Yung mga mahihilig magkape, mahihilig gumawa ng maging sa mga tinapay, mga cake, di ba po? So lahat po halos ng proseso, lahat ng mga drinks may mga considered as sugar content. So napakahalaga talaga po. So far suportahan po natin mga ma'am sir ang sugarcane plantation, ano po, lalo't may angat po ang antas at may angat po ang pati ang value at presyo sa market value in order to help our planters ng sugarcane at ang mga maging ang mga laborers, lalo na po sapagkat sila ang nasa lower case or lowest stage nitong due process. At kapag umangat naman yung value ng sugarcane, lalo na ang presyo, ay kumikita din sila ng sagana para may pantustos po sa pang araw-araw nilang buhay at pamumuhay, ano po. So kudos po sa lahat ng farmers po ulit. Ayan, naihagip lang natin dito, ano po. So ayan, balik tayo doon. Ang pugad na ito ay nag-aantay na lamang po ng tamang panahon para masira siya in any cause or reason, ano po. Pero so far kagaya niyan, halimbawa ipagpalagay natin harvest season na po ngayon. Ngayon mayroong ibon sa loob, itlog o maging sisiw na po. Ayan ang medyo stages na difficult po sa part ng mga ibon na namumugad rito. Kasi sa ayaw at sa gusto nila mga ma'am sir ay masisira talaga ang pugad nila. Halimbawa mayroong itlog, masisira talaga kasi iha-harvest po ang sugarcane. So kung may sisiw na ay hindi natin alam kung may re-revive pa nila at may survive, kung makagawa sila ng immediate na process para makagawa ng panibagong pugad, may transfer nila ang sisiw nila or any aspect at method sa kanila masisave. So far ma'am sir, we have to exit right now kasi umulan na, no po. So kung mapapansin ninyo, ayan na si Haring Ulan. So kaibigan natin yan pero baka lagnatin tayo, no po. So thank you and hope you enjoy watching.